Ganito pala kaganda ang ating mundo mula sa labas. Kuha ito ng mga astronaut nung naglalakbay sila sa kalawakan. Alam niyo ba na July 20, 1969 ay naging kasaysayan ng unang pagtapak ng tao sa buwan? Pero alam niyo ba na hanggang ngayon ay marami pa rin nagtatanong, totoo nga kaya ito o gawa-gawa lang? Bakit may naririnig tayo na sinasabi nilang fake landing? Ang mga rumors na piki raw ang paglapag ay nagsimula noong 1970s, ilang taon matapos ang misyon na Apollo 11. Pero kumalat at lumaki ang usap-usapan na ito noong 90s at lalo pang lumakas nang dumami ang internet at social media. Walang hangin sa buwan. Isa sa madalas nila itong sabihin na gumalaw daw ang watawat, kaya ang mga litrato at video daw po ay posibleng ginawa lang dito mismo sa ating mundo. Totoo po na nakarating na ang mga tao sa buwan. Magbibigay ako ng mga patunay at matitibay na ebidensya at ipapaliwanag ko rin kung bakit gumagalaw ang watawat kahit walang hangin dito. Espesyal ang watawat na dinala ng ating mga astronaut. Kung napapansin natin, mayroon itong maliit na bakal na nakahiga sa bandang itaas para hindi ito lumaylay. Gumagalaw ito dahil tinutulak at inaayos ng astronaut ang poste habang ibinabaon nila ito. Dahil walang hangin na pumipigil, matagal po itong umugoy bago tumigil. Pero nang huminto na sila at nabaon na ng matibay, hindi na po gumalaw ang watawat, patunay po na wala talagang hangin doon. Meron daw gravity doon. Bakit nakitang palutang-lutang ang mga astronaut? Ang totoo po niyan, meron talagang gravity sa buwan. Kung 100% po ang lakas ng gravity dito sa Earth, nasa 16% lang po o halos isa sa bawat 6 ang nasa buwan. Ibig sabihin po ay 6 na beses itong mahina, kaya gaan na gaan ang katawan nila at mataas silang tumalon. Ganito yung simpleng paliwanag para maintindihan natin mga kaibigan. Halimbawa na lang po dito ka sa ating mundo, kaya mong tumalon na 1 metro. Pag nandun ka na po sa buwan ay kahit 6 na metro kaya mo nang talunin kasi mahina lang yung gravity doon. Isa pa po sa pinagdududahan ng karamihan ay yung wala silang nakikitang bituin sa litrato. Ganito po yung simpleng paliwanag dyan mga kaibigan kung bakit tayo walang nakikitang bituin dyan sa litrato. Ang ibabaw po ng buwan ay sobrang liwanag kapag tinatamaan ito ng sikat ng araw. Ang kamera po noon ay nakasit para kunan ang mga maliliwanag na bagay. Kaya hindi nahuhuli ang mahihinang liwanag ng mga bituin. Ganyan din po kapag kumuha tayo ng litrato sa gabi habang may malakas na ilaw na nakatutok sa harap mo, hindi niyo po makukuha dito ang mga liwanag na bituin sa likod. Narito po yung mga patunay at matitibay na ebidensya na nakarating po talaga sila sa buwan. Una po ay ang mga bato mismo na galing doon. Nagdala po sila ng 380 kakilo na bato at lupa mula sa buwan. Sinuri ito ng libu-libong siyentipiko sa iba't ibang bansa, kasama na ang Russia at China. Ang mga batong ito ay ibang-iba sa mga bato dito sa ating mundo. May mga katangiang nabuo lamang sa buwan at ilang bilyong taon na ang tanda. Pangalawang ebidensya rin po ay ang mga salamin na iniwan talaga ng ating mga astronaut doon o ang tinatawag nila na retroreflector sa ibabaw ng buwan. Hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ang mga observatory sa iba't ibang panig ng mundo ng laser para itutok ito dito. Bumabalik ang sinag ng laser sa atin at sinusukat nito ang insaktong layo ng buwan. Hindi ito gagana kung walang naglagay doon. Pangatlo po dito mga kaibigan, kahit ang bansang kaagaw ng Amerika noon tulad ng Russia ay sinundan at kinumpirma ang paglipad ng Apollo 11. Alam niyo ba na kahit ang NASA ay nakapagkuha ng litrato at mga kagamitan na iniwan nila doon sa buwan? Nakita ng NASA ang sasakyan, bakas ng gulong at dahil walang hangin at ulan doon sa buwan, pati ang mga bakas ng paa na naiwan ng mga astronaut ay naiwan pa rin doon sa loob ng mahabang panahon. Kaya malinaw po na nakarating na talaga ang tao sa buwan. Ang mga sabi-sabi na peke ito ay wala talaga sapat na ebidensya. Ang mga tanong po natin ay nagpapakita lang kung gaano po talaga kahanga-hanga yung ginawa nila. Kung mayroon ka pong gustong malaman, i-comment nyo lang po yan sa baba at sasagutin po natin yan sa susunod nating vlog. Salamat po sa panunod dito sa akin channel. Pakishare at follow na lang po dito sa akin channel para updated kayo pag may bago akong vlog na may upload. Muli po ito si Gunner Orcahada at ito ang Curious World!